Okay, good morning po sa lahat. Happy New Year, 365 days, and it's another year. Ibig sabihin po nito, salamat tayo kasi nakaabot tayo itong 2026. Maraming pong hindi nakaabot eh. Iba nakaabot pero tinawag na sila ng Lord. Pero yung katabi mo, andyan pa siya. Di ba? And that means this 2026 is another year for us to trust God. Di ba? Yung awitin natin ngayon, very, very thankful ako kasi panibagong lakas, panibagong sigla, di ba? Yung ating music team, and then sinasabi na, God is able. Kung tayo ay pinatnubayan niya ng nakalipas na taon, God is able to, make us things happen sa church sa Galas. Tulad po ng ating devotion kanina. And so, sa araw pong ito ay ang pag-usapan natin so about the beginning. But hindi naman tayo magkakaroon ng New Year's resolution kasi ang tagal na natin nag-New Year's resolution hanggang hindi pa tayo nagbabago. Hindi ba? Baka nagbago na iba sa atin. Sa kinagisnan kasi, naglilista kami, New Year's resolution. Minsan 7. Sa unang taon, naging 8 na. Nadadagdag, hindi na mabawasan because really, you cannot change your life. Only God can change your life. And today, we're going to talk more about changing lives. Yung buhay natin. Diba? Paka-move on ang church sa Galas. You've been in this church for so long. Ang tagal nyo na po na nag-exist na church. 1971, na pumasok ko seminaryo, alam ko may Galas Church na nun. Tama ba yun? Anong year ba ang Galas Church na founded, na established? 1925? 65. Oh, ibig sabihin nun, meron na, no? Okay. So, okay. Anyway, pag-usapan natin ito ngayong araw po na ito. And sabi dito, don't leave the back door open. We have to close it. Why is it a lot of local churches are not really growing? Sa Cruzada Church, nung ako po ay mabot ng 16 years, 15-16 years, meron silang programa sa Cruzada. Once nalumampas ka ng 15 hanggang ako po 20 years ako sa Cruzada. Noong po umabot ng 16, nag-decide ang Cruzada Church bigyan ako ng isang 1-year leave. Okay, ang 1-year leave na yan ay tawag nila sabbatical leave. So when you are a full-time in Cruzada and you reach 15 years, ikaw ay merong 1 year sabbatical leave. Ano ba yung sabbatical leave na yon? 1 year po ako na hindi pwedeng gamitin ng Cruzada Church. 1 year ako na disconnected sa Cruzada Church. And the whole benefits for 1 year, binibigay ng Cruzada Church. Igit pa po doon ang binigay ng Cruzada Church sa akin. Kasi I have my own office sa Cruzada. Hindi ako kasama sa office ng maraming staff. Nandun ako, may sarili kong office. Pastoral house, nandun pa rin. But hindi ako pwedeng mag-involve sa gawain ng church kasi 1 year ako na dapat nasa labas ako. Ang mission ko, to visit all churches as I can in the whole Philippines. Halos maraming probinsya po na visit ko in 1 year. And I conducted seminars in 1 year. There's one thing I learned according to my own personal study, that merong backdoor ang maraming local church. May backdoor. May front door, may invisible back door. Nang marami pumapasok, marami ding lumalabas. Yung new converts in 3 months, hindi mo na makikita sa kapilya. In 3 months, according to studies. Unless they are well-equipped. Pero kung di sila well-equipped, in 3 months, wala na po yung mga baptism nyo. How many baptism do you have? Have you seen and visit your baptism record? Have you visited it? I tell you one thing, sa study ko po, personal, only 1/3 are coming to church. 1/3. Meaning to say, 2/3 of your membership are no longer coming to church. Mas marami ang hindi pumupunta. 2/3. And this is not only true sa Galas Church, almost all churches. Isa sa dahilan, isa sa main reason is because of our
words. Kailangan mabago ang ating mga pananalita. Mabago po ang lahat ng yan. Kaya ang paksa po natin ngayon, the principle of replacement. For the year 2026, I invite you to submit your life to God and that God can transform your life. Whether you are a leader or a member of the church, sana hindi ka katitisuran sa iyong mga salita. Sana ang membership nag-stay because of your words. Alam, natutunan ko ito sa aking pag-aaral sa counseling. Paalala sa amin sa counseling and psychology and counseling ay napakasimple po. At nakatim sa utak ko, nakatanim sa puso ko. Every person you meet every day has his own problem. Talk to the person with encouragement. Be an inspiration to the person. Don't add more burden to the person because he has already burdens. Sana na makausap mo araw-araw, member, hindi member. Matapos kayong mag-usap, ang ganda ng pakiramdam niya at nakausap ka niya. Mga nakakausap ba niyo everyday? Pag nagiwala kayo, he feels good, nakausap ka niya. O ang salita niya, nakausap ko pa ito. Sumamatuloy ang loob ko, ang sama ng pakiramdam ko. Kayo, kumusta po kayo, mga kapatid ko sa galas? Are you a blessing to every person you meet every day? You should, because you're a Christian. Sabi sa Proverbs 18:21, death and life are in the power of the tongue, and they that love it shall eat the fruit thereof. Nasaan daw po ang buhay at kamatayan? The power of the tongue. Your tongue can kill persons. Your tongue can destroy persons. Your tongue can build. Your tongue can establish people. How many persons na nakausap nyo na ang nawalan na ng pag-asa dahil sa inyo? Ilang tao na walang pag-asa nakausap ko, nakaroon na ng pag-asa. Now check yourself. Huwag nyo i-check ang tao sa loob ng church, ha? Dito tayo namamali eh. Pag may sermon, ang laging tinitingnan yung tatamaan. Ikaw hindi ka na tinatamaan. Kaya hindi ka nababago kasi hindi ka na tinatamaan. Sana ngayon, itong message na ito, I want you to check yourself. Inakalagay sa Isaiah, sa Psalm 139, search me, O God, and know my heart today. Search me. Hindi sasabi, Lord, search him, search her. Ako, okay tayong dalawa. I don't think so. Pag-usapan natin ngayon yan. Nga araw na ito, I hope makaroon po ng pagbabago through the Word of God. So, tinan po natin ang next line. Ang sabi nito sa Luke 17:1-2, at sinabi niya sa kanya mga lagad, Jesus said, hindi mangyari na di dumating ang kadahilanan ng pagkakatisod, datapot sa iba niyong pinagagalingan. Mabuti pa sa kanya kung bitinan ng kanyang leeg ng isang gilingang bato at siya'y ihagi sa dagat kaysa siya'y magpatisod sa isa sa maliliit na ito. Antindi pala nung antindi pala na maging katitisuran ka. It is not literal. Wala pa namang nabalita sa church na tinali yung leg, tinapon sa dagat. Palino kaya kung sa galas gagawing literal ito? Ilan kaya sa galas church ang dapat talian ng leg at itapon sa dagat? Palagay nyo ilan. But this is not literal. Ang pinakikita dito, grabe. Grabe na dahil sa iyong salita, may taong ayaw nang pumunta sa church. And you are accountable to that person. Dahil sa salita mo, hindi na siya dumadalo. At baka ang salita mo, pakialam ko sa kanya, lalo kang malaki. Huwag kang harap sa Diyos sapagkat hindi kanya tatanggapin. Sa ugali mo bilang isang Kristiyano. Napaka-importante po na maging maingat tayo. Itong pag-usapan natin ngayon. Maingat sa ating pagsasalita. Bakit? Tingnan po yung next line. The claim that 90% of conflicts are caused by tone of voice is a widely circulated statistic suggesting that delivery is more important than the words themselves. The right words can inspire action, change minds, and elicit trust. The wrong ones can lead to confusion, breed conflict, and create division. Tone of voice.
How is your tone of voice? Hindi sinasabing malakas ang boses mo, mababa. No, no. Yung tono po, yung tonong mabigat ang mga salita. Kaya nga dun sa mga married couples, ito, nakahilera po yung mapupunta ko, married couples. I'm very happy. Kasi ang madalas na, sorry sa babae ha, ang madalas na problema sa tono ng boses, Mrs. Pagpasok pa lang ni Mr., babanatan na. Ang tawag doon, naging. Kaya dami sa Proverbs 21 verse 9, mabuti pang tumira sa bubong ng bahay, kaysa tumira sa maluwang na bahay, na kasing luwang ng bahay ang bibig ng masawa. 21 verse 9 yun. 21 verse 19, mabuti pang tumira sa ilang. Ako yun. Kanina sa bubong alam ng babae na, hoy, bumaba ka dyan, lalaki ka, ba't ka na sa bubong? Narinig pa rin niya ang boses ng asawa. Punta na siya sa ilang. Mas masaya siyang nasa ilang kasi narinig ang boses ng kanyang misis. Misis, pag-uwi ninyo mamaya, labingli tanungin nyo si mister nyo. Etong tanong nyo, masaya ka pa bang umuwi sa bahay? Tanong nyo ha, mga misis. Tanungin nyo. Kung malakas ang loob nyo ha, magtanong kayo. Baka sabihin ng mister mo, nagtanong ka pa. Alam mo, nang bigat na bigat ang paa ko. Yung bibig mo kasi. Walang stop ang bibig mo. Kaya ang pag-aaral po ngayon, mga kapatid ko, ay sana po, sino man yung unang uuwi sa bahay. Kasi parang nagtatrabaho ngayon Parang pagod yan Bawat nagtatrabaho, pagod siya sa labas. Kailangan niya pag-uwi sa bahay, nangailangan siya ng comfort. Ang bahay nila dapat may isang lugar ng katahimikan. Kaya ang utos po ngayon sa pag-aaral at very effective. Sino man ang umuwi ng maaga at late yung asawang umuwi, bigyan mo siya ng 10 minutes golden silence. 10 minutes, ha? Okay? 10 minuto. Hindi magsasalita si Mrs. 10 minuto. Kaya ni Mrs. na hindi magsalita ng 10 minutes? Baka magkasakit. Siguro nakatingin sa relo, ba't tagal naman ng relo na to? Nako po ibig sabihin, 10 minutes golden silence. Ito po yung proven po yan, ha? Gawin po niyo yan para po maging mapayapa ang buhay niya. Anyway, you have to use also right words. Not only the tone of voice, replace your words into right words. Itong pag-usapan natin ngayon. Huwag niyong titinan yung iba, ha? Sa pag-usap natin. Tingnan niyo ang sarili niyo. Huwag niyong titinan ang asawa niyo. Ganyan ang asawa ko. Huwag. Hindi ka mababago. Pag ganun ka makinig, parang basketball ang ginagawa mo sa salita ng Diyos. Tanggapin mong sa ito. Pag tinanggap mo ito, after this, the Word of God will sink in your heart and in your mind, and the Word of God can change you. Okay? Let's talk about these things. Pag-usapan natin. Una po, instead of criticizing, try praising. Salit na mamuna, subukin ang magpuri. Critic borrowed from the Latin criticus, which means discerning, capable of judging. Webster Dictionary. Kailan ka huling nagpunan ng tao? Expert tayo kuminsan dyan, no? Ako, expert ako dyan nung araw. Yan ang iniyak ko sa Diyos. I'm a critic. I tell you, iniluha ko sa Diyos yan. And I believe may change sa life ko. Ang lungkot na maging isang critic. Kasi lagi mo nakikita pangit ng ibang tao. Yung nakikita yung magaganda sa kanila, kaya you feel bad also. Kaya sa lip na mag-criticize, anong gagawin? Replace it into praising. Ako yun, may replacement. Next line. Tingnan natin next line. Let's stop using the eyes of Satan and start using the eyes of God. The eyes of Satan is filled with diabolos, slanderous words. Diabolos is a Greek word which means slandering, naninirang puri. And you know, Satan is double tongue. Dalawang dila ni Satan. Genesis chapter 3. Siya yun. Slanderous.
liar. At dahil doon, ang wika, ang gamit ni Satan, ang gamit ng mga Kristiyano ay mata ni Satan. Kasi ang mata ni Satan, puro pangit ang nakikita sa kapwa. Wala siyang makikitang maganda. Kaya malungkot ang buhay ng tao na hindi magagandang nakikita niya. At hindi masaya ang buhay ng isang Kristiyano. God wants you to be a joyful Christian. But a lot of many Christians, many Christians are still joyless Christians. What makes you joyless? Kasi hindi mata ng ating Panginoong Yesus ang ginagamit mo. Mata ng kaaway ang ginagamit mo. Kaya malungkot ang buhay natin. Kasi nakikita natin yung kapangitan ng buhay. Dapat makita natin kagandahan ng buhay. Tingnan mo na next line natin. Tingnan ko na nakikita niyo rito. Next line. Ano nakikita po niyo? Dot. Tingnan mo? Hindi maliwanag na maliwanag talagang negative talagang tumingin tayo. Ang nakita nyo kagad yung 3 dots. Hindi ba yung nakita yung puti na board? Have you seen the white board? Bakit yung 3 dots agad ang nakita nyo? Yan ang ibig ko sabihin. Nilikha tayo ng Diyos, ang sabi sa Genesis chapter 1, last verses. At sabi ng Biblia, nakita ng Diyos ang kanyang nilikha, nakita niyang napakabuti. It's very good. Every person has goodness in him. Hanggat di mo nakikita yung goodness ng tao, yung katabi mo, hindi ka magiging maligayang Kristiyano. So, anong gagawin po natin? Magre-replace tayo. Instead of criticizing, try praising. Next line, tingnan natin, nakasulat po dyan. Eyes of God. The eyes of God in 1 Peter 4:8, and above all things, have fervent charity among yourselves, for charity, love, shall cover the multitude of sins. Sa ibang version, I like this verse. Sa ibang version nakalagay po dyan, love covers all ugliness. Love covers all sins. Love covers all weaknesses. Kung may pagmamahal ka, it covers all. Ang nakikita mo yung kagandahan, hindi na po yung kapangitan ng ugali ng kapwa. Yung kagandahan. Nakikita mo. Kasi you use the eyes of God. Every day, use the eyes of God. And I tell you, you will enjoy life. Alam mo, sanay na sanay tayo. Tinan yung kapangitan ng tao. Ang bilis nating mag-criticize. Ang bilis nating tinan yung hindi maganda sa kapwa. That was our life before. That was your life before. But 2 Corinthians 5:17 says, you are a new person. Hindi ka na tagalupa, ikay tagalangit na. At ang tagalangit, ang sabi sa Colossians chapter 3, nabubuhay na parang siya'y nasa langit na. At ang tagalangit, walang tagalangit na puna ng puna. Kasi sa langit, wala nang magbumuna sa langit. Ang tagalangit, ang alam lang niya, pumuri at makipag-usap ng maayos sa mga taong namamali ng landas. Siya'y tagalangit. Kumusta po kayo? Sa lupa ba, halata ng tagalangit kayo? The way you speak? Ang tagalangit, kapag nakausap mo, parang ayaw mo nang iwanan siya. Sapagkat ang marinig mo sa kanya'y salitang galing sa langit. Colossians chapter 3. Basahin niyo mabuti doon. Nang nakalagay po doon, tayo po'y tagalangit na. Hindi po tayo tagalupa. Mamuhay tayong tulad ng isang tagalangit. Huwag nating makita yung ating kapwa. Please don't compare yourself to others. You were created unique. Very special. Wala kang kamukha. Pag binasa mo Psalm 139, makita mo, I love that chapter. Please read it. Pag uwi nyo, basahin nyo ang Psalm 139, ang nakasulat po doon, you were wonderfully created. You're amazing. Yung katabi mo ngayon, nilikha siya ng Diyos na napaka-unique, napaka-special. Wala siyang kamukha.
Wala siyang katulad kasi nilikha siya ng Diyos na napaka-special. Nakita mo ba ang katabi mo na napaka-special niya? Pwede mo pagmasdan mo ang katabi mo. Saan magbagong tingin nyo sa katabi nyo? Napaka-special ba ng katabi mo? Napaka-special na kasi gusto mo siya. Kasi malapit ka sa kanya. Kasi nagkakasundo kayo. Paano hindi mo kasundo? Nakita mo ba siyang unique and very special? Use the eyes of God and you will wonder. Ang ganda pala ng buhay. Pati mga taong nagsasalita sa akin ng masama, I can still love them because I can see the goodness with these people. Please don't compare. The next line, comparison. It's unfair to compare. 1 Corinthians 12:8. Huminto na sa pagpuna at magsimula ng pumuri sa kapwa. Ba't siya ganun? Ba't hindi siya katulad ko? Talaga? Bakit mabuting-mabuti ka ba? At dapat lahat ng tao maging katulad mo? No one is righteous. There's only one righteous and that is God. Hindi pwedeng sabihin na, alam mo kung maging katulad mo ako, ikaw maging katulad ko, bubuti ka. Totoo yun? Bubuti talaga? Sana nga. Di ko lang sa church na to, ang pwede magsalita nung sinabi ni Apostle Paul sa 1 Corinthians 11:1. Ano nakalagay sa 1 Corinthians 11:1? Follow me as I follow Christ. Can the leaders of the church, elders, deacons, ministers, can say these words from their hearts? Follow me as I follow Christ. Hanggat di nasasabi ng ating mga leaders at di nasasabi ng mga members sa galas ang mga salitang ito, mananatili po kayo sa kalagayan ng mabagal na paglago. Mananatili po kayo doon sapagkat inihila kayo ng lahat na ito. I-exercise nga natin itong praises. Pagmasdan niyo yung katabi niyo muna. Katabi niyo, pagmasdan niyo. Siguradong may maganda dyan. Ha? Maring mukha niya, maring buhok niya, maring suot niyang damit, or what? At the count of 3, magsabi ka sa kanya kung nakita mo maganda sa kanya, i-practice natin ito bago natin iwanan. Ready na po ba kayo? Ugali, itsura, etc. Ano magandang masasabi mo sa kanya ngayong umaga? Okay? 1, 2, 3. Magsalita po kayo sa katabi niyo. Pag wala kayong nasabi, talaga naman kakaiba kayo. Wala na kayong nakakita kundi sarili ninyo. Praises make life easier and enjoyable. Criticism makes you feel bad. You want sadness? Gusto ba niyo malungkot ang buhay niyo? Mamuna kayo ng mamuna. Malungkot ang buhay niyo. At nagpapalpitate ang puso niyo. Malapit kayo sa ospital. At kung ngayon ituloy-tuloy niyo ginagawa, hindi lang kayo sa ospital malapit. Malapit kayo sa sementeryo. Kasi wala kayong awa sa sarili nyo. Please, maawa naman kayo sa sarili nyo. Bakit nyo pinalulungkot ang buhay nyo samantalang tinawag tayo to enjoy life? And to enjoy life, you have to see the goodness of others and verbalize it. Verbalize. May nasabi na ba kayong maganda sa music team? Nakausap nyo na ba sila? At sinabi niyang, blessed kami sa inyong pangunguna. Have you? Pakitaas ang kamay. Na nasabi na blessed sa kanta ng music team. Parang music team lang yata ang nagtaas. Meron. Pag nanalangin ng matatanda, na blessed kayo sa prayer. Sinabi niyo, brother, ganda po ng prayer. Na-enlighten po ako. Pag nag-preach ang preacher, sinabi ba ninyo, I was blessed with your preaching. Kapag yung sinabihan mo, masaya ang pakiramdam, automatically, magiging masaya ka. Magpaligaya ka, liligaya ka. Magpalungkot ka, lulungkot ka. Alin doon ang talagang ginagawa natin dapat? Dapat yung una, magpaligaya, liligaya ka. Huwag yung magpalungkot. Okay? And criticism, nagpapalungkot ka. Hindi lang yung tao, kundi ikaw din. Pasok tayo sa second point. Anong susunod nating dapat baguhin? Instead of blaming, try forgiving.
Sa halip na manisi, subukin ang magpatawad. Uy, ilang taon na. Ilang taon ka nang baka may dinaramdam. At may mga taong ayaw ka makita sa church. Naawa ko sa iyo. Di mo naintindihan ang faith mo. Di mo naintindihan gaano kaganda ang pananampalataya mo. Napaganda po na tayo po ay maging mapagpatawad at hindi laging naninisi. Tingnan mo yung next line. Genesis chapter 3. Di ba? Ayaw tanggapin. Ang sabi ng Diyos, Adan, bakit mo kinain yung bunga na pinagbabawal? Tinanggap ba niyang, Lord, forgive me, kinain ko po. Oh, those were not the words of Adam. Sa halip, ano sabi ni Adam, Lord? Babae na yun na, bigay mo. Dalawang sinisisi niya. Yung babae, bigay mo. Kung di mo ko binigyan ng babae, hindi sana ako nagkasala. May kasalanan ba siya? Wala! Ang may kasalanan ng Diyos at saka yung babae. Siya, wala siyang kasalanan. Magaling tayo sa ganun. Pag may nangyari, naghahanap tayo ng sisisihin. Eksperto ang iba sa atin dun. Na, baka siya. You know, what will happen if you don't acknowledge your sin? You'll remain disobedient. The first thing to do to be transformed is to acknowledge that you did wrong. If you will not acknowledge you did wrong, you will justify it, mananatili kang ganun hanggang mamatay ka. Kasi hindi mo inamin na namamali ka sa iyong pamumuhay. So ngayong maga, kapag hindi po nyo inamin yung ibang part dito, at nagda-justify kayo, kaya ako naman kanya minura dapat nga o mga ganon. Imagine mo yun. Kaya nga siyang tinuro ko, talaga namang siya Nilalabas mo ang sarili mo doon sa istorya na kasama ka. At kapag nangyari yon, hindi magiging maligaya ang buhay mo. Hindi ka magiging blessing sa marami. Your blaming is the beginning of failure. Because you're trying to show to others that you're better than all of them. There is no humility at all. Philippians 2, Christ, mula sa napakataas na heaven, nagpakababa siya. That's humility. Let us see the life of Christ. Let us follow the life of Christ. Tayo mga tao, mula sa pagiging tao, gusto natin maging Diyos. Nakuha niyo, baligtad. Ang Diyos naging tao. Ang tao gusto maging Diyos. If that is your feeling, I tell you, you are one of the most miserable Christian na nakikilala ko. Dapat hindi. Dapat masaya tayong mga Christian. Hindi ko po pinagmamalaki. Pwede po kayong pumunta sa church sa Cruzada. I was there for 20 years. Andun pa, buhay pa yung mga kasama ko doon. Myrna, sila Des, ask them for 20 years, nakasama nila ako. I thank God for it. I never blame any one of them. Because blaming is the beginning of failure. Blaming is the beginning of having more enemies. Pag ginamit mo ito, nagturo ka na nagturo ng tao sa church, nagpapadami ka ng kaaway, at pinatutunayan mo yung, I'm better than you are. And nobody's better except God. Kaya po natin, don't play God. Don't play God. Let tayo may pagkakamali. Kaya nga dapat matuto at magpatawad. Sabi rito ng isang quotation, it's not my quotation, the first to apologize is the bravest. The first to forgive is the strongest. And the first to forget is the happiest. The first to apologize is the bravest. Satan is not that brave. You know why? Yung salitang sorry, hindi pwedeng sabihin ng isang tao na wala sa kanyang dalawang qualifications. There should be two qualifications, Christian qualifications, for you to say sorry. Ang iba, hirap na hirap mag-sorry. Kasi wala sila nito. Ano yung dalawa na to? First,
only humble people can say, I'm sorry. Second, only the courageous people can say, I'm sorry. If you are not courageous and if you are not humble, you will never say sorry hanggang mamatay ka. Hindi mo sasabihin yan. Kasi sobra ang taas ng tingin mo sa sarili mo. May pinagmanahan ka. Ang pangalan niya, Lucifer. Satan will never say sorry. And if you keep not saying sorry when you know you did wrong, I tell you, you are pleasing Satan. Binibigyan mo ng lugod si Satanas kapag hindi ka marunong mag-sorry. Kakampi mo siya. Mantalang dapat anak ka ng Diyos na marunong tumanggap ng pagkakamali. High time for us. Kapatid ko, buti buhay ka pa hanggang ngayon. 2026 may chance ka pa. Sa mga lesson natin ngayon, may chance ka pa. Sapagkat kapag hindi mo pa binigay ito, napakalungkot po. Sino pinakamasaya? Yung mapagpatawad. Satan will never say, I'm sorry, or please forgive me, or I was wrong. Somebody said that the 6 most important words are, I admit I made a mistake. Most important words. I admit I make a mistake. If you can say these words, I tell you, isa ka sa pinakamapayapa, masayang Kristiyanong nabubuhay sa daigdig na ito. Pero hanggang ngayon, hindi masabi-sabi yung mga pinag-usapan natin, napakalungkot po niyan. Di ba? Forgive and forget. Forget the hurts. Forgive like God. Hebrews 8:12, a healthy Christian life learns to forget the past and looking towards the future. Looking at the future. Kasi nagpatawad na siya. Ang hindi nagpapatawad, nakakulong. Ang daming nasa prison cell. Baka meron po kayong jail ministry. Ang daming nasa jail. Pero pinaka-worst, yung wala sa loob ng jail. Na nakabilanggo hanggang ngayon. Kung kayo hindi nagpapatawad, kasama kayo sa pinaka-worst Christian na nabubuhay sa daigdig na ito. You are worst. Because you come into church, you worship God, and then you have no connected with God. You have no connection with God if you are not forgiving other people. Akala mo lang, sumasamba ka, kumakanta ka, tanggap ng Diyos ang kanta mo, ang prayer mo, ang pagsamba mo. I tell you, no, God is not accepting your worship. Hanggat ikaw ay hindi nagpapatawad, hanggat sira ang relasyon mo sa kapwa mo, huwag mo akalaing buo ang relasyon mo sa Diyos. Dalawa po kasi yan, mga kapatid. The first one is the vertical relationship. Your relationship with God. And the horizontal relationship, your relationship to your fellow man. If your relationship with your fellow man is a broken relationship, automatically your relationship with God will be a broken relationship. And so you come to church, God is no longer listening to you. Kasi sira na ang relasyon mo sa Kanya. Remember Matthew 6:14-15. Patatawarin ka lang ng Diyos kapag nagpatawad ka. Araw-araw nagkakasala tayo. Walang araw hindi tayo nagkasala. Walang araw hindi tayo humingi ng tawad. Pero maniwala kayo sa akin, kapag yung kapitbahay mo, ang kapatid mo sa church, ay hindi mo pinatatawad, don't ask forgiveness. Because God will not forgive you. He will not. And you are disconnected. Malungkot yun. Biro mo, ilan tayo rito? Hindi tayo masyadong marami. Pag tumingin ng Diyos, baka may mga bakante pa. Hindi niya nakikita. Isaiah 59:1-2. Hindi ka nakikita ng Diyos kasi nakaharang ang kasalanan. Isa sa kasalanan ay yung hindi pagpapatawad sa nagkasala sa iyo. Please open your minds. Open your hearts. Itong message na ito, ay message of transformation. Message of transformation. Pati mga gumagawa ng masama sa inyo, forgive them.
dami nang gumawa ng masama sa akin for many, many years. Nilagay pa ako sa social media. Puro paninira tungkol sa akin. Ang sabi ko sa God, God, thank you, hindi po akong gumagawa. Ako niya. And God, forgive them. And I never say a word against them. Alam niyo kung bakit? Because of Romans chapter 12. Basahin yung mabuting Romans chapter 12. At ang nakalagay doon ay simpleng-simple. Sa mga gumagawa ng masama sa atin, isa lang ang message ng God. At lagi sinasabi ng God sa akin, Mel, continue to what you're doing. Continue serving me. Ako nang bahala sa kanila. Yun ang Romans 12. Nakuha Mel, ako nang bahala sa kanila. Tuloy ka lang sa paglilingkod. And I did it. And I'm very peaceful person. And God is, dinidisiplina niya itong mga taong ito. Hanggat di umihinto ito, may tama sila sa Diyos. Pero ikaw, mapayapa ang buhay mo because you trust God that God is with you at di ka niya pababayaan. Bakit ang Galas Church at maraming churches hindi masyadong lumalago? Hindi ko lang kung aminin niyo yun. Ilan ito sa dahilan? Parang barko ang Galas Church. Nakatali siya. At ang nakataling barko, hindi siya makakarating sa kanyang destinasyon. At ano nagtatali? Blaming. Pride, unforgiving heart, destructive criticism, and so forth, and so forth, and so on. Maawa naman kayo sa Galas Church. You are a part of this church. Pero hanggat di kayo nagpapatawad, hanggat hindi nyo pinababago ang buhay nyo sa Panginoon, ang Galas Church will remain the same local church with the same number, and you will never grow. Si kayo dahilan, bakit di kayo nag-grow? Yung katabi nyo, baka hindi napapatawad. Katabi nyo, baka nakikita kayo, nagkakamayan, pero wala sa puso ninyo. Patawarin kayo ng Diyos. Hindi nyo alam ang inyong ginagawa. Pinipinsala nyo ang Church of Christ na kinabibilangan nyo. So, importante po, yung pangalawa na pinag-usapan natin. Napakalaga po. Tinan po natin next line. Ang sabi ni David, awit 6:7, ang aking mga mata ay nangamumugto dahil sa aking kapanglawan. Tumatanda ko dahil sa aking lahat ng kaaway. Anong papatanda sa tao? Kaaway. Kaya pag ngayon, kumpara mo last year, pagmasdan mo yung katabi mo, sabay biglang tumanda ngayon. Pag biglang tumanda ang katabi mo ngayon, malamang may mga kaaway yan. Isa raw sa nagpapatanda, kaaway. Sana wag na mo tayong bumilis tumanda. Ako po tuwan-tuwa ako pagka mga pinupuntahan kong church, Brother Mel! Oh, no. Ang sarap nun ha. Bakit ang bagal mong tumanda? I'm 74 sa January 6. Mabagal akong tumanda. You know why? I have no enemies. I'm trying to love everyone. Pati yung mga gumagawa ng masama sa akin, I'm trying to love them. Pag kumamaya ko, alam ng God, dapat galing sa puso ko. Sapat dinadjudge ng God ang puso ko. Hindi yung ginagawa ko. Sana pag kumamay kayo, maging sincere kayo. Hindi yung kinamay mo, kala niya, bati na kami. Bala siya sa buhay niya. You're not sincere? Accountable ka sa God. And you are destroying the church at Galas. I know you love this church. Pero itong mga pinag-usapan natin ngayon, hindi po kayo nagkaroon ng change and transformation. Isa lang sasabihin ko, you don't really love this church. Kasi kasama kayo sa nagde-destroy ng church na to. Okay? Pangatlo po, bibilisan ko po. Instead of complaining, try thanksgiving. Salit na magreklamo, subukin na magpagpasalamat. Ang sarap ng kasama na
Kristiyanong mapagpasalamat. Because complain means, one, to express grief, pain, and discontentment. Two, to make a formal accusation or change. Complain. God hates complainings. God hates murmurings. Namumuhi ang Diyos sa mga pagrereklamo. Hindi siya namumuhi sa tao. Namumuhi siya sa ginagawa ng tao na puro bulong-bulungan. Puro kasiraan ang pinag-usapan. Namumuhi ang Diyos doon. At kaya naman, di siya natutuwa. Kapag meron kang lagi nakikita sa kapwa, at lagi yon ang pinupuntirya mo. Dahil ang Diyos hindi natutuwa, nagkaroon ng mga snake bite, pinagtutuklaw ng ahas lahat ng reklamador ng mga Israelites. Kung magpapakawala kayo ng ahas ang God dito ngayon, sino kaya ang unang lalapitan ng ahas sa atin? Sino kaya mareklamo dito na posibleng tuklawin ng ahas? Sana hindi kayo kasama doon. Di ba? Sapagkat yun ang dahilan. Imagine this. Alam mo, dapat from Egypt going to the promised land, the Israelites should at least by direct walk, ayon sa mga Bible scholar, from Egypt going to the promised land will take them only 7 days direct walk. If it is an ordinary walk with rest, maximum of 14 days. From Egypt going to the promised land will take them only 14 days maximum. But what took them 40 years? Have you thought about that? Bakit 14 days versus 40 years? Dalawang dahilan. First, they always doubt God. Second, they continue complaining. At yung complain na yan, lagi nakikita ang kapangitan ng mga ni Moses, mga leaders, lagi nakikita ang kapangitan ng buhay and everything, took them 40 years. Hindi sila binless ng God. At ang matindi pa, pagdating sa promised land, hindi nakapasok ang mga matatandang reklamador. Mga senior citizen, hindi nakapasok. Kapwa ko senior, sana makapasok tayo sa langit, ha? Okay mareklamo, ha? Okay mareklamo. Dapat makapasok tayong sama-sama sa langit. At ito ang dahilan. Imagine mo, dapat sana nandun na sila, pero nangyari po, dahil hindi sila mapagpasalamat. Sabi sa 1 Thessalonians 5:18, sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus tungkol sa inyo. In everything, give thanks. Bad or good. Bad, yung nangyari sa buhay mo, tingin mo bad, God allows it for good. Pag ganang mind natin, ang ganda ng buhay, Kristiyano. Lahat ng problema dumating sa iyo, pinaintulot ng Diyos, hindi para ibagsak ka niya, kundi patibayin ka niya, kundi makapag-isip ka, kundi magiging mas marunong ka after all this. Problems will change your life. Problems will transform your mind and your heart. Romans 8, chapter 28. Chapter 8, verse 28. All things work together for good. Basta't pinaintulot ng Diyos, ikabubuti mo. Kaya huwag kang magreklamo. Huwag tayong magreklamo. Ang gawin lang natin, patuloy magpasalamat. And finally, number 4. Instead of judging, try understanding. Sa halip na humatol, subukin mo ang umunawa. Huwag kang humatol sa kapwa mo. Basahin mabuti Matthew chapter 7. Sa sukat na panukat mo, susukatin ka. Gusto mo sukatin ka ng God? Lagi tayong short. Walang isang masaad din tumama. Romans chapter 3, verse 23. All of us. Romans 6:23. Walang nakabot sa righteousness. Bakit naman yung iba ating pinupuna, samantalang tayo rin, hindi nakarating. Maganda ay maiwasan na natin. Stop judging me. Judging along with criticism can be one of the greatest killers to church unity.
Tingnan mo lang ang sarili mo. Pero wag mong titinan yung iba. Wag mo silang i-judge. Alam mo, nung nandun kami sa Baguio, may isang araw na may nangyari, nagkagulo sa Session Road. Kasi meron isang lalaki doon, nakasuot ng t-shirt, naglalakad sa Session Road, nakasulat sa harapan niya, pangit ako. Ang laking letra, pangit ako. Lahat ng makasalubong, pinagmaman, hindi naman siya pangit. Pero, dinideclare niya, pangit siya. Kaya lang, nagkagulo. Kasi sa likod ng t-shirt niya may nakasulat, pero, mas pangit ka. Ako yun. Pangit ako, pero mas pangit ka. Kung makasalanan ako, mas makasalanan ka. Kaagulo sa Session Road. Halos saktan nila yung lalaki dahil sa t-shirt lang. Ayaw ng tao na dinadjudge mo siya. And please don't judge. Wala tayong karapatan. Stop passing judgment. Sabi rin sa Romans 14:13, no passing of judgment, understand that you're both human and subject to sin and make some errors. Ito sa inyo, National Leaders Convention, bumili ako ng maraming bato. Ganun kalalaki. National Leaders Convention. Kung nakarating kayo doon, nakakuha kayo marami ng bato. Sa bato na yun, dinikit ko ang John 8:1-11. Ano bang istorya ng John 8:1-11? Nahuli ang babae sa akto ng pakikiapid at ayon kay Moses' law, kailangang batuin siya hanggang mamatay. That's the punishment. At nung babatuin na siya, dumating si Christ. At si Christ, sumulat ng 2 beses sa lupa. At matapos siyang sumulat, ang sabi niya, sa lahat na nakaganon na ang bato, talagang babatuin ng babae, ang sabi niya, sino man sa inyo ang walang kasalanan, ang unang bumato sa kanya. Many Bible scholars believe na yung pagsusulat niya sa lupa ni Christ twice, sinulat niya lahat ng pangalan nung nandoon na gustong bumato. Sa ilalim ng pangalan nandoon ang kalang kasalanan. At nung mabasa yan ng nandoon, at sinabi ni Jesus, sino mang walang kasalanan, ang unang bumato. Walang bumato. Tanggap nila na sila rin po ay nagkakamali, nagkakasala. Ano sabi ni Jesus sa babae? Meron pa ba kanyang umahatol sa iyo? Wala na po. Ang sabi ni Jesus, ako man, hindi kita ahatulan. Umayo ka na at huwag ka nang magkasala ulit. That's how we should treat other people. Kahit nagkamali ang isang tao, kailangan pa rin huwag nating ahatulan. Please don't. Kasi tayo din po ay nagkakamali. At hindi tayo pwedeng magsalita laban. Isa ito sa verse na gustong-gusto ko, Titus 3:2, na huwag magsalita ng masama tungkol sa kanino man, na huwag makipagtalo, kundi magpakainhin at magpakainahon sa lahat ng mga tao. May nahon ba kayo sa kapwa nyo? Wala kang ginawa kundi hatulan ng kapwa nyo. Ang lungkot naman na buhay yan. Maging ang Diyos, hindi siya umahatol. Binibigyan na tayo ng chance. Kasi every person living on earth has a chance for transformation. Yung katabi mo ngayon, kahit na gaano pa kasama ang ginagawa niya, meron siyang chance para magbago. Huwag mo siyang hahatulan. Kasi pwede siyang baguhin ng Panginoon kung papayag siya. At hindi pwedeng hindi siya babaguhin kung i-acknowledge niya ang pagkakamali niya. Then, tinan po natin last mga point natin. Start depositing to your love tank. Pwede bang pamigyan natin po yung papel? Meron po akong papel ngayon pamimigay sa inyo. Remembrance. Year 2026, January. Pamimigyan na po natin. Pakitulong lang, please. Okay po. Sige po. Yan. Nandyan po yung sermon ko. Andyan po. Sa inyong love tank. Anong tawag ko dyan? Love tank. Bawat tao may love tank. Kung pupunta kayo sa bangko at pupunta kayo sa teller, anong unang itatanong ng teller? Ano po ang nais nyo? Magde-deposit po kayo or mag-withdraw? At sasabihin nyo mag-withdraw po. Okay.
Ano susunod na tanong ng teller? Asan po ang inyong passbook? Bankbook? Wala po. Wala kayong bank? Wala po. Nag-deposit po kayo? Wala din. Walang passbook. Walang dineposito. Gusto mag-withdraw. Anong tawag mo dito? He's out of his mind. Wala siya sa sarili niya. So sasabihin ng teller, guard! Palabasin lamang ito. Imagine mo, walang dineposito, gusto mag-withdraw. You want to withdraw? First thing to do is to deposit. For replacement. Kung gusto ninyo na kayo ay i-encourage, mag-encourage kayo. Kung gusto niyo na purihin kayo, pumuri kayo. Do the first step. Kung gusto niyo magpasalamat, pasalamatan kayo, magpasalamat muna kayo. Do more depositing good things. Galatians 6:7. What you sow, you shall reap. What you deposit, you will withdraw. Napakasimple ng buhay. Kristiyano. Minsan tinatanong ng ibang mag-asawa, paano po kaya ang sekreto ng kaligayahan? Napakasimple. Paligayahin mo lang katabi mo, liligaya ka. Palungkutin mo ang katabi mo, lulungkot ka. Simpleng-simple. Mag-deposit ka ng pagmamahal sa asawa mo, makaka-withdraw ka ng pagmamahal. Mag-deposit ka sa asawa mo ng puro criticism, hintayin mo lang, makaka-withdraw ka ng criticism. Love begets love. Bakit hindi ka nakakatanggap ng pagmamahal? Bakit? Nag-deposito ka ba ng pagmamahal? Ba't ka naghanap yakapin ka? Bakit yumayakap ka ba? Mag-deposit ka muna. Itong gagawin natin itong year na ito. Deposit good things. Later, you will be able to withdraw good things. Kaya itong 4 na replacement, nandyan po nakasulat. Then the 10 magic words, I love you, thank you, please, forgive me, good job. Dapat marinig lagi sa pamilya nyo. Si Christ, gumagawa siya ng mabuti everyday. First, this is one verse that I really like. Ayoko lumipas sa maghapon, di ako nagawa ng mabuti sa kapwa. Because you know why? Christ is dwelling in me. If Christ dwells in you, hindi lilipas sa maghapon, hindi ka gagawa ng mabuti in different ways sa iyong kapwa. Especially to your family. Start doing good to your own family. At kapag pumasa ka dyan, malulugod ang Diyos. At you will enjoy life. Amen? Finally po, para may picture yata kami dyan. Last na lang po ito. Next line. Yan. May picture kami. So, yun po yung aking family. It's not a perfect family. But every day, my ministry is to my wife. Every day, I make sure my wife is happy. Sa pagmasaya si Bessie, automatically masaya ako. Pag malungkot si Bessie, automatically malungkot ako. Pag masaya ang aking 2 anak, masaya ako. At kailangan para sumaya sila, alam ko ano yung kinaliligaya nila. At yun ang ginagawa ko. Alam mo, anong kulang sa mga anak ko lang na kinaligaya? Pagkain. Pag sinabi ko, meron tayong may darating. Ay, nagugulo mga mukha nun. Tingnan mo ang kaligayahan ng iyong mga anak at asawa. Ibigay mo. And I tell you, automatically, liligaya ka. Napakasimple, no? Ngayon, kapag ang asawa mo malungkot, umiiyak, at tawa ka ng tawa, magpatingin ka. Ha? Laki ng problema mo. Yung malungkot ang asawa mo, masaya ka? You have something. Meron kang, yung mind mo is not healthy. Magpatingin tayo. Kasi yung normal, masaya ka kasi masaya, mga tao. Pamilya mo. Pero pamilya mo malungkot, masaya ka. You're full of yourself.
that is self-centeredness, and you are not walking with God. 1 Peter 3:7, mga lalaki, pakinggan niyo mabuti ito ha. Kapwa ko mga husband, di ko nilagay dyan kasi ito na nga. Sorry, nailagay ko. Likewise, ye husbands, dwell with them according to knowledge, giving honor unto the wife as unto the weaker vessel, and as being heirs together of the grace of life, that your prayers be not hindered. Kapag ikaw ang dahilan, bakit ang misis mo umiiyak? Manalangin ka na sana'y patawarin ka ng asawa mo. Sapagkat kapag ang asawa mo tuloy-tuloy na umiyak at ikaw ang dahilan ng kanyang pag-iyak, ang sabi ng Biblia, hindi ka na pakikinggan ng Diyos sa iyong mga panalangin. Kahit araw-araw nasa church ka, God will not listen to you. Because the person that He entrusts to you is not happy because of you. Make your wife happy and your prayers will be effective. Make your wife sad, then ang kalaban mo, ang Diyos na kinakausap mo. Ang bawat luha sa mata ng asawa mo, nagiging kalaban mo ang Diyos. At lagi kong binabantay ng asawa ko. Pag umiyak, ako bang dahilan? I'm sorry. Matagal na siyang di umiiyak. Minsan nagpapabili sa akin ng may drops, eye drops. Ang mahal pa naman noon. Kasi nagdadry ang mata niya. Para hindi mag-dry, lalagyan ng eye drops. Para magkaroon ng tubig. Kasi nga hindi umiiyak. Saan mabugbugin kaya kita? Ang mahal-mahal kaya ng eye drops. Kapag ako lalaki, masaya bang asawa niya? Mga misis, masaya bang asawa niya? Misis, masaya ba si mister? Kung hindi, may kaaway ka. Ang Diyos na sinasamba mo, ang Diyos na kinakausap mo, hindi nakikinig sa iyo. Unless you repent, God will not forgive you. May few verses na lang katapusan. Sabi ni Jesus, "By I say unto you that every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. For by your words," next line po, "For by your words thou shalt be justified, and by thy words thou shalt be condemned." Matthew 12, 36, 37. Sa pagharapan natin sa Judgment Day, nakakatakot ito. Hindi ka pala judge ng Diyos sa ginawa mo lang, kundi sa bawat salitang lumabas sa bibig mo. Pwede kang itapon sa apoy, pwede kang papasukin sa langit. Based on your record of the past few years, will you be allowed to enter heaven? Or you will be cast into the lake of fire. It's your decision. Itong apat na pinag-usapan natin ngayon, and may God change us. Walang pwede magpabago, kundi ang Diyos. At mababago lang yan kung acknowledge mong mali ang sistema ng buhay mo at mali ang mga sinasabi mo. Pwede bang hawakan po ninyo? Tayo pong natin tumayo. Tayo pong natin tumayo, mga kapatid, for the last time. Let's all stand. Please hawakan po ninyo yung binigay ko sa inyo for the year, starting year 2026. Yung papel na yan, na kung tawagin ko po ay love tank. Hawakan niyo mabuti at tayo po'y manalangin. O Panginoon, salamat po sa iyong mensahe. Patawad po kung nakita mo kami, nasumpuan mo kaming mali po ang aming pananalita. Mali po ang pakikipag-ugnay namin at marami ng taong nasaktan dahil sa amin. Panginoon, alam namin may chance pa kami. Buhay pa po kami at malapit sa iyo. Huwag mo pong pabayang mahadlangan ang aming pag-usap, ang aming worship sa iyo. Huwag po mangyari na hindi mo na kami nakikita dahil hindi kami nagpapatawad. Huwag po mangyari hindi mo kami naririnig sapagkat kami po'y malayo sa aming kapwa. Panginoon, nais po namin maging malapit sa iyo. At ang nais mo ay maging mapagpatawad, maunawain. Huwag humatol. Huwag mamuna. Kundi, Panginoon, tanggapin namin ang bawat isa tulad ng pagtanggap mo sa amin. Sapagkat tinanggap mo kami na hindi pa kami mabuti. Tinanggap mo kami nung makasalanan pa kami. At itong nais mo, magtanggapan kami sa gitna ng aming kahinaan, magpanalanginan, magtulungan,
alang-alang sa iglesia. Hawak namin ngayon, Lord, ang susi ng pagbabago. Naway magsimula kaming mag-deposit ng magagandang bagay sa kapwa namin. I-replace namin ang lahat ng hindi mabuti at tulungan mo kami na maging malapit sa aming mga kapwa. Lalo tigit sa mga kapatid namin sa pananampalataya. Lord, thank you for everything. Thank you, Lord God, for your message. Thank you, Holy Spirit, for touching our hearts and minds this morning. This is our thanksgiving and our prayer. Only in the name of Jesus Christ, our Lord. Amen and amen. Sa malakas na papurit, palapak sa Panginoon. Praise God po.